Levitiko Kabanata 11. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, ganito ang sabihin ninyo sa bayang Israel. Sa mga hayop na lumalakad sa lupa, makakain ninyo ang lahat ng hayop na biyak ang kuko at ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura. Kaya ang kamelyo kahit nang ngumunguya ito, ngunit hindi biyak ang kuko at di dapat kainin. Ang dagang gubat ay ngumunguya rin ng pagkain sa sikmura, ngunit hindi biyak ang kuko. Hindi ito malinis, kaya di dapat kainin. Ang kunehong gubat ay ngumunguya rin ng pagkain galing sa sikmura, ngunit hindi rin biyak ang kuko nito, hindi ito malinis. Ang baboy, biyak nga ang kuko, ngunit hindi naman ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura, kaya hindi ito dapat kainin. Huwag kayong kakain ng karne, nihihipo man ng bangkay ng mga hayop na ito, marurumi ito para sa inyo. Sa mga nilikhang nasa tubig, maging alat o tabang ay maaari lamang ninyong kainin ay ang mga isdang may palikpik at kaliskis. Ngunit ang isdang walang palikpik at kaliskis, malaki man o maliit, sa dagat o ilog ay marumi para sa inyo. Huwag kayong kakain nito at iwasan ninyo ang mga patay nito. Lahat ng nilikha sa tubig na walang palikpik at kaliskis ay huwag ninyong kainin. Tungkol naman sa mga ibon, ang mga ito ay huwag ninyong kakainin sapagkat marurumi ang agila, ang buwitre at ang agilang dagat, ang lawin at ang limbas at ang mga kauri nito. Lahat ng uri ng uwak, mga ostrich, panggabing lawin, lawing dagat at mga kauri nito, lahat ng uri ng kwago, ibong maninisid ng isda, ang kwagong parang may sungay at ang pelikano, ang lahat ng uri ng tagak, mga tariktik, paniki at kabag. Lahat ng kulisap na may pakpak at may apat na paa ay marurumi para sa inyo, maliban sa mga kulisap na lumulundag, tulad ng lahat ng balang na mahahaba ang ulo. Balang na kulay berde at walang balang sa ilang, at bawat balang sa ilang. Ang lahat ng naglipanang lumilipad na may apat na paa ay tinuturing ninyong marurumi. Ang sinumang humawak sa bangkay ng mga hayop na ito ay tinuturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang sinumang dumampot sa mga ito ay ituturing na marumi hanggang paglubog ng araw. Dapat niyang labhan ang kanyang damit. Bawat hayop na biyak ang kuko ngunit hindi ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura ay marumi nga. At itinuturing na marumi rin ang bawat humawak nito. Itinuturing ninyong marumi ang mga hayop na may apat na paa, ngunit ang kuko'y hindi sumasayad sa lupa kapag kumakain. Ang sinumang humawak sa bangkay nito ay ituturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Dapat labhan ang kasuotan ng sinumang humawak nito at siya ay ituturing ninyong marumi hanggang paglubog ng araw. Tahayop na naglipana sa lupa, ituturing ninyong marumi ang mga tumusunod: ang bubwit, ang daga at ang lahat ng uri ng bayawak, ang kuko ng buhaya, ang buhaya, ang butiki, ang bubuli at ang hunyango. Marurumi ang lahat ng ito at sinumang humawak sa alinmang patay nito ay ituturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Kung ang alinman sa mga ito ang mamatay ay at lumagpak sa damit, kagamitang kahoy, balat o anumang kagamitang pang araw-araw, ituturing na marumi ang nilagpakan nito hanggang sa paglubog ng araw. Kailangang ibabad sa tubig ang nasabing kagamitan. Kung sa palayok ito'y mahulog, ituring ding marumi ang laman nito at dapat nang basagin ng palayok. Anumang pagkain may sabaw, inuming tubig na malagay dito ay ituturing na marumi. Marumi nga ang anumang lagpakan ng ganitong uri na patay na hayop. Kung mahulog sa kalan o palayok, dapat sirain ito, ituturing ng marumi iyon. Ngunit ang batis o ipunan ng tubig na malagpakan nito ay mananatiling malinis, gayon man ang umahawak sa patay na hayop ay ituturing na marumi kung ang patay na hayop ay lumagpak sa binhing pananim. Ito ay mananatiling malinis, ngunit kung ang binhi ay babad na sa tubig, magiging marumi na ito. Kung mamamatay ang anumang hayop na maaring kainin, ang sinumang humawak rito ay ituturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Dapat labhan ang kasuotan ng sinumang kumain o bumuhat nito, at siya ituturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Lahat ng maliliit na hayop na gumagapang sa lupa ay huwag ninyong kakainin sapagkat ito'y marurumi. Maging ito'y gumagapang sa lupa o naglalakad sa may apat na paa o higit pa. Huwag ninyong dudumhan ang inyong sarili sa pamamagitan ng pagkain ng alinman sa maruruming hayop na ito. Panatilihin ninyong malinis ang inyong sarili sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging Diyos ninyo. Dapat kayong maging banal sapagkat ako ay banal. Ito ang tuntunin tungkol sa mga hayop at sa mga ibon at sa mga nilikha sa tubig para malaman ninyo ang malinis o hindi, ang makakain at hindi makakain. Levitiko Kabanata 12. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ganito ang sabihin mo sa bayang Israel, kung ang isang babae ay manganak ng lalaki, 7 araw siyang ituturing na marumi tulad ng panahong sila'y may regla. Pagdating ng 8 araw, dapat nang tuliin ang sanggol.
33 araw pa ang hihintayin ng ina bago siya ituring na malinis. Hindi siya dapat humawak ng anumang bagay na sagrado at hindi rin dapat pumasok sa santuaryo hanggang hindi natatapos ang takdang panahon. Kung babae naman ay kanyang anak, 14 na araw siyang ituturing na marumi gaya rin ng siya'y may regla. 66 na araw na pa siyang maghihintay bago siya muling ituring na malinis. Kung tapos na ang panahon ng kanyang paglilinis, siya ay maghahandog kay Yahweh, maging lalaki o babae man ang kanyang anak. Magdadala siya sa pari sa may pintuan ng toldang tipanan ng isang taong gulang bilang handog na susunugin at isang kalapati o bato-bato bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ihandog ito ng pari para sa ng anak at ang babae ituturing na malinis. Ganito ang tuntuning dapat sundin ng isang nanganak. Kung hindi niya kayang maghandog ng tupa, kukuha siya ng 2 bato-bato o 2 kalapati. Ang isa'y handog na susunugin, ang isa na may handog na para sa kapatawaran ng kasalanan. Matapos ihandog ng pari ang mga ito, ituturing ng malinis ang ina. Levitico Kabanata 13, sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, kung ang balat nino man ay mamaga, magnana o kaya magkaroon ng parang singaw, at ang mga ito'y maging sakit sa balat na parang ketong, dapat siyang dalhin kay Aaron at sa mga anak niyang pari. Susuriin ito ng pari at kung nakita nitong namuti ang balahibo sa balat at sa palagay nito'y tagos hanggang laman, ang taong iyon ay may sakit sa balat na pawang ketong. Kung magkaganon, ipapahayag niya itong marumi. Kung hindi balat lamang ang namuti at hindi pati balahibo, ihiwalay siya ng 7 araw. Pagkatapos susuriin siyang muli sa 7 araw at kung sa tingin ng pari ay hindi lumalala ang sakit sa balat, 7 araw pa niya itong ihiwalay. Pagkaraan ng 7 araw, susuriin niya muli ang may sakit. Kung nagbalik sa dati ang kulay ng kanyang balat at ang sakit sa balat ay hindi kumakalat sa ibang bahagi ng katawan, ipahahayag siyang malinis dahil isa lamang itong pamamaga. Lalabahan niya ang kanyang damit at siya magiging malinis na. Ngunit kung mamaga uli ang kanyang balat at kumalat ang sakit sa isang bahagi ng katawan, muli siyang haharap sa pari, sisiyasatin siyang muli at kung ang pamamaga ay kumakalat nga, ipahayag ng pari na ang may sakit ay marumi. May sakit sa balat na parang ketong ang taong iyon. Ang sino mang magkaroon ng sakit na ito ay dapat dalhin sa pari para masuri. Sisiyasatin ito at kung ang mamamagang balat ay namuti at magnaknak at ang balahibo nito ay mamuti rin, hindi na siya ihiwalay pa sapagkat tiyak ngang siya ay marumi. Kung kumakalat ito sa buong katawan, sisiyasatin siya ng pari at kung naging maputi lahat ng ang balat niya, ipapahayag siyang malinis. Subalit sa sandaling magbalik ang dating kulay at ang balat ay muling magsugat-sugat, ituturing siyang marumi. Sisiyasatin siya ng pari at kung gayon nga ang makita rito, ipahahayag nitong marumi ang taong iyon. Ang paglitaw ng mga sugat ay tanda na ang taong iyon ay may sakit sa balat na parang ketong at siya ay may tuturing na marumi. Kung sakaling gumaling ang sugat at pumuti ang balat, dapat siyang pumunta sa pari upang muling magpasuri. Kung makita ng pari na ang kanyang sugat ay pumuti, pahahayag siyang magaling na. Malinis na siya ayon sa ritual. Kung magkapigsa ang alinmang bahagi ng kanyang katawan at gumaling, ngunit ito mamaga uli at mamuti at mamula, dapat humarap sa pari ang taong iyon. Kung makita niyang tagos sa laman ang sugat at ang balahibo nito ay namuti, ang taong iyon ay may sakit sa balat na parang ketong. Ang pinagmulan nito ay sa pigsa. Ngunit kung hindi man tagos sa laman at hindi namuti ang balahibo, ang may sakit ay ibubukod ng 7 araw. Kung lumaganap ito sa buong ibang bahagi ng katawan, ipahayag siyang marumi sapagkat siya ay may nakakahawang sakit sa balat. Kung hindi naman kumalat sa ibang bahagi ng katawan, ito'y marka lamang ng pigsa at ipahayag ng pari na malinis ang taong yun. Kung mapaso ang isang parte ng katawan at ang parteng hindi napaso ay namula o namuti, susuriin ito ng pari. Kung mamuti ang balahibo nito at tumagos sa laman ng sugat, ito'y sakit sa balat na parang ketong. Ipahahayag na marumi ang taong yun. Kung makita ng pari na ang balahibo ng napasong parte ng katawan ay hindi namuti at hindi tagos sa laman ng sugat, ihiwalay niya ang taong yun ng 7 araw. Pagkatapos ito susuriin ng pari at kung ang sakit ay kumakalat sa katawan, ipahayag na marumi ang taong yun. Siya ay may sakit sa balat na parang ketong, ngunit kung hindi kumakalat o humahawa sa ibang panig ng katawan at maputlang kulay, pamamaga lamang ito ng napaso, ipahayag siya ng pari bilang malinis sapagkat ito'y paltos lang. Kung ang isang lalaki o babae ay nagkasugat sa ulo o sa baba, susuriin siya ng pari kung nangangati at tagos sa laman ang sugat at ang buhok ay namanipis at naninilaw-nilaw, ipahahayag siyang marumi. Siya ay may sakit sa balat na parang ketong, ngunit kung ang nangangating sugat ay hindi naman umabot sa laman at hindi
nanilaw ang buhok, ihiwalay siya sa loob ng 7 araw. Pagkatapos susuriin siya ng pari. Kung hindi ito kumakalat at di tumatagos sa laman o hindi naninilaw ang buhok, mag-aahit ang may sakit maliban sa palibot ng sugat. Ngunit 7 araw pa siyang ihiwalay. Sa ika-7 araw, susuriin siya muli ng pari. Kung ang sugat ay hindi kumakalat sa ibang panig ng katawan, ipahahayag siya ng pari bilang malinis. Maglalaba siya ng kanyang damit at siya'y magiging malinis. Ngunit matapos niyang makapaglinis at magkaroon muli ng sugat sa ibang panig ng katawan, susuriin siya ng pari. Kung kumakalat ang sugat, ang taong iyon ay tuturing na marumi kahit hindi nanilaw ang buhok sa may sugat. Kung sa tingin ng pari ay hindi kumakalat ang sugat at tinutubuan lamang ito ng itim na buhok, magaling na ang taong iyon at ituturing ng malinis. Kung ang sinumang babae o lalaki ay magkaroon ng mga batik na puti sa kanyang balat, susuriin siya ng pari. Kung hindi masyadong maputi ang batik, an lamang yun, siya'y ituturing na malinis. Kung naglalagas ang buhok ng isang tao, hindi siya ituturing na marumi kahit siya'y kalbo. Kung malugas ang buhok sa gabing noo, siya ay kalbo rin, ngunit tuturing na malinis. Ngunit kung may lumitaw na mamula-mulang sugat sa kalbo niyang ulo o noo, hindi maaaring sakit sa balat. Ito'y maaaring sakit sa balat na parang ketong. Susuriin siya ng pari. Kung sugat na iyon ay tulad ng sakit sa balat na parang ketong ay tumubo sa ibang bahagi ng katawan, ipahayag ng pari na siya'y marumi dahil sa sakit sa balat na parang ketong na nasa kanyang ulo. Ang taong may sakit sa balat na parang ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, huwag mag-ayos ng buhok, takpan ang kanyang nguso at laging sisigaw ng marumi ako hanggang hanggat siya'y may sugat, tuturing siyang marumi at sa labas ng kampo mananirahan mag-isa. Kung magkaroon ng amag ang damit na lana o lino o ang sinulid na lana o lino ay di pa nahahabi o anumang yari sa balat, at kung berde o mamula-mula ang amag, ito'y dapat ipakita sa pari. Suriin niya ito at 7 araw na ipapatago ang damit na nagkabatik. Sa ika-7 araw, muli niyang titingnan ito. Kung ang amag ay humawa sa ibang bahagi ng damit, maging ito'y kagamitang yari sa tela o balat, ituturing itong marumi. Susunugin na niya ang mga ito sapagkat ito'y nakakahawa. Subalit kung hindi naman humawa sa ibang parte ang mancha nito, maging ito'y sa damit, sa kagamitang yari sa balat o sinulid, iutos niyang labhan iyon. Ngunit ipapatago pa niya ng 7 araw. Pagkatapos muli itong sisiyasatin ng pari. Kung hindi pa rin nagbabago ang kulay nito kahit hindi humahawa, ituturing na itong marumi at dapat sunugin kahit ang amag ay nasa loob o nasa labas na bahagi ng kagamitan. Ngunit kung mapuna niyang kumupas ang mansa at ang bahaging ito'y gugupitin niya sa damit at kagamitang yari sa tela o balat, at kung may lumitaw pang ibang mansa, ang damit ay dapat niyang sunugin. Ngunit kung malabhan ang damit, kagamitang yari sa balat o sinulid, at maalis ang mancha, ito'y lalabhan muli at ituturing ng malinis. Ito ang tuntunin tungkol sa mga abag ng anumang kasuotang damit o balat upang malaman kung marumi o malinis ang mga yon. Levitico Kabanata 14. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ganito naman ang tuntunin sa paglilinis ng taong may sakit sa balat na parang ketong. Sa araw na siya'y lilinisin, haharap siya sa pari sa labas ng kampo at susuriin. Kung magaling na ang may sakit, magpapakuha ang pari ng 2 ibong buhay at malinis, kapirasong kahoy na sidar, pulang lana at hisopo. Ipapapatay sa kanya ng pari ang 1 ibon. At sa tapat ng isang bangang may tubig na galing sa bukal, itutubog niya sa dugo nito ang buong ibong buhay, ang kahoy na sidar, ang pulang lana at ang hisopo. Ang dugo ay ibibisik ng 7 beses sa taong may sakit sa balat at ipahayag siya ng pari bilang malinis. Pagkatapos, paliliparin niya sa kabukiran ng ibong buhay. Lalabhan ng nagkasakit ang kanyang damit, siya'y magpapakalbo at maliligo. Sa gayon, ituturing na siyang malinis. Paghihintulutan na siya'y makapasok sa kampo, ngunit mananatili pang 7 araw sa labas ng kanyang tolda. At sa ika-7 araw, aahitin niya muli ang balat ng buhok niya sa ulo, ang kanyang balbas at kilay at lahat ng balahibo sa katawan. Lalabhan niya ang kanyang damit at siya'y maliligo. Sa gayon, magiging malinis siya. Sa ika-8 araw, magdadala siya ng 3 tupa na 1 taong gulang at walang kapintasan, dalawa nito'y lalaki. Magdadala rin siya ng 1 kalahating salop na mainam na harina na may halong langis at 1/3 na litrong langis bilang handog na pangkaing butil. Dala ang kanyang handog, isasama siya ng pari sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng toldang tipanan. Itataas ng pari sa harapan ni Yahweh ang 1 lalaking tupa at ang 1/3 na litrong langis bilang natatanging handog na pambayad sa kasalanan. Papatayin ng tupa doon sa lugar na pinagpapatayan ng mga handog para sa kapatawaran ng kasalanan at handog na susunugin sa loob ng lugar na banal. Ang handog na pambayad sa kasalanan tulad ng handog para sa
kapatawaran ng kasalanan ay para sa pari at napakabanal. Kukuha ang pari ng dugo ng handog na pambayad sa kasalanan at papahiran niya ang lambi ng kanang tainga at ang hinlalaki ng kanang kamay at paa ng taong nililinis. Pagkatapos kukunin ng pari ang langis at ibubuhos ng kaunti sa kanyang kaliwang palad. Isasawsaw niya rito isang daliri sa kanyang kanang kamay at 7 beses niyang iwiwisik wiwisikan ang harap ng altar. Kukuha pa siya ng kaunting langis sa kanyang palad at kaunting dugo mula sa handog na pambayad sa kasalanan at ipapahid niya ito sa lambi ng tainga at sa hinlalaki ng kamay at paa ng taong nililinis. Ang natirang langis sa kanyang palad ay ipapahid niya sa ulo ng taong nililinis bilang handog kay Yahweh para sa kapatawaran ng kasalanan. Iaalay ng pari ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan at sa pamamagitan nito'y tutubusin ang taong nililinis. Pagkatapos papatayin niya ang handog na susunugin at ihahandog niya ito sa altar kasama ang handog na pagkaing butil. Sa gayon, matutubos ang taong yun at magiging malinis. Kung dukha ang taong maghahandog at mag-aalay siya ng isang tupang lalaki bilang natatanging handog na pambayad sa kasalanan, kalahating salop ng harinang may halong langis bilang handog na pangkaing butil at 1/3 na litrong langis. Mag-aalay rin siya ng 2 bato-bato o kalapati ayon sa kanyang kaya. Ang isa ay handog para sa kasalanan at handog nasusunugin naman ng isa. Pagdating ng 8 araw, dadalhin niya ang kanyang mga handog sa harapan ni Yahweh at sa may pintuan ng toldang tipanan. Kukunin at itataas ng pari sa harapan ni Yahweh ang tupang lalaki at ang 1/3 na litrong langis bilang handog na pambayad sa kasalanan. Ang tupay papatayin ng pari, kukuha siya ng dugo nito at ipapahid sa lambi ng kanang tainga at hinlalaki ng kanang kamay at paa ng maghahandog. Magbubuhos ang pari ng kaunting langis sa kaliwang palad niya, isasawsaw ang isang daliri sa kanyang kanang kamay at 7 beses niyang wiwisikan ang harap ng altar. Papahiran din niya ng kaunting langis ang lambi ng kanang tainga at hinlalaki at ng kanang kamay at paa ng taong gumaling sa sakit doon sa mismong bahaging pinahiran ng dugong galing sa handog na pambayad sa kasalanan. Ang natirang langis sa kanyang palad ay papahid niya sa ulo ng taong yun bilang pagtubos sa kanya sa harapan ni Yahweh. Ihahandog din niya ang 2 bato-bato o kalapati na kanyang nakayanan. Ang isa nito ay para sa kasalanan, ang isa naman para sa handog na susunugin kasama ang handog na pagkaing butil. Ito ang gagawin ng pari upang linisin ang nagkasakit. Gayon, ganito ang tuntunin na dapat sundin para sa taong may sakit sa balat na parang ketong at hindi kayang maghandog ng ukol dito. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, pagdating ninyo sa Kanaan, sa lupaing ibibigay ko sa inyo, magkaroon ng amag na kumakalat ang bahay na tinitirhan nyo, kailangan pagbigay alam agad dito sa pari, ipapaalis ng pari ang lahat ng kasangkapan doon bago siya magsiyasat. Kung hindi, ituturing ding marumi ang bagay na naroon. Pagkatapos papasok na siya upang magsiyasat, kung makita niyang may mga palatandaang bahid sa dingding, maging ang kulay ay berde o pula, ilalabas agad siya at 7 araw niyang ipapasara ang bahay na iyon. Babalik siya at 7 araw at kung ang bahid ng humawa sa dingding ng bahay, ipapabakbak niya ang mga batong may bahid at ipapatapon sa labas ng bayan sa tambakan ng dumi. Ipababakbak din ang palitada ng loob ng bahay at itatapon sa tambakan ng basura ang lahat ng duming makukuha. Ang mga batong binakbak sa loob ng bahay ay papalitan ng bago at papalitan ng panibago sa loob ng bahay. Kung ang amag ay lumitaw na muli sa bahay matapos gawin ang lahat ng ito, magsisiyasat muli ang pari. Kung ang amag ay kumalat, ipapahayag na niyang marami ang bahay na iyon. Ipasisira na niya ito ng lubusan at ipatatambak sa labas ng bayan sa tapunan ng basura. Ang sinumang pumasok sa tahanang iyon habang nakasara ay ituturing na marami hanggang gabi. Ang sinumang kumain o matulog doon ay dapat maglinis at maglaban ng damit na kanyang sinuot. Kung makita ng pari na hindi man kumakalat ang amag pagkatapos palitadahang muli ang bahay, ipapahayag niyang ito'y malinis na. Upang lubos itong luminis, kukuha ang pari ng 2 ibon, kapirasong kahoy na sidar at pulang lana at hisopo. Papatayin niya ang isa sa mga ibon at ang dugo nito'y patutuluin sa isang bangang may tubig na galing sa bukal. Ang kapirasong sidar, ang pulang lana, ang hisopo at ang buhay na ibon ay itutubog niya sa banga. Pagkatapos wiwisikan niya ng 7 beses ang bahay. Sa gayon magiging malinis ito. Pakakawalan naman niya sa kaparangan ang buhay na ibon. Sa gayon matutubos ang bahay at muling ituturing na malinis. Ito ang tuntunin tungkol sa sakit sa balat na parang ketong at pangangati sa amag sa damit o sa bahay at sa namamaga at anumang tumutubog sa ugat. Ito ang tuntunin upang malaman kung ang isang tao o bagay ay malinis o marumi. Levitico Kabanata 15. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, sabihin ninyo ito sa bayang Israel, ang sinumang lalaking may tulo ay tuturing na marumi. Ito ang
Susundin niyang tuntunin, malalaman o hindi ang kanyang sakit sapagkat siya ituturing na marumi. Ang alinmang higaan o upuang gamitin niya ituturing na marumi. Sino mang makahipo sa higaan nito ay dapat maligo at magbihis. Lalabahan niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang sa gabi. Gayon din ang dapat gawin ng umupo sa upuan ng may tulo. Lalabahan din ang damit, maliligo at magbihis at ituturing na marumi hanggang sa gabi. Ang humawak sa may sakit na tulo ay dapat maligo at magbihis. Lalabahan niya ang kanyang damit at tuturing siyang marumi hanggang gabi. Sino mang maduraan ng may ganitong sakit ay dapat ding maligo o magbihis. Lalabahan niya ang kanyang damit at siya ituturing na marumi hanggang gabi. Ituturing ding marumi ang upuan na ginamit sa hayop at sinakyan niya. Ang sino mang makahipo ng anumang bagay na kanyang hinigahan ay ituturing na marumi. Ang sino mang magdala ng kanyang inupuan ay dapat maligo at magbihis. Lalabahan niya ang kanyang damit at ituturing na siyang marumi hanggang gabi. Ang sakit sa tulo na di muna naghugas ng kanyang kamay ay dapat maligo at magbihis. Lalabahan niya ang kanyang damit upang ituring siyang marumi at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Ang mga sisidlang yari sa putik na mahipo niya ay dapat basagin. Kung sisidlang kahoy naman, dapat itong hugasan ng mabuti. Kung ang may sakit nito ay gumaling na, maghihintay siya ng 7 araw saka maglilinis. Sa ika-7 araw, lalabahan niya ang kanyang kasuotan at maliligo sa umaagos na batis at siya'y magiging malinis na. Kinabukasan, kukuha siya ng 2 bato-bato o kaya ay 2 kalapati at dadalhin niya sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng toldang tipanan. Bibigay niya ito sa pari upang ihandog. Ang isa ay para sa kasalanan at ang isa na may handog na susunugin. Ganito lilinisin ng pari sa harapan ni Yahweh ang taong nagkasakit ng tulo. Kapag ang isang lalaki ay nilabasan ng sariling binhi, dapat siyang maligo, ituturing siyang marumi hanggang gabi. Dapat labhan ang alinmang kasuotang yari sa tela o balat ng hayop na nabahiran nito at hugasan ng alinmang bahagi ng katawan na natuluan ng binhi. Ito ituturing na marumi hanggang gabi. Pagkatapos magtalik ang isang lalaki at isang babae, dapat maligo silang pareho, sila ituturing na marumi hanggang gabi. Ang sinamang babaeng nireregla ay 7 araw na ituturing na marumi, ituturing ding marumi hanggang gabi ang makahawak sa kanya. Ang sinamang kanyang mahigaan o upuan sa loob ng panahong iyon ay ituturing na marumi. Ang sinumang makahipo sa higaan niya ay dapat maligo. Lalabahan nito ang kanyang kasuotan at siya ituturing ding marumi hanggang gabi. Ang sinumang makahawak sa anumang maupuan ng babaeng ito ay dapat ding maligo. Lalabahan niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang sa gabi. Ang mahawakan ng anumang nasa hinigaan at inupuan ng babaeng iyon ay ituturing na marumi hanggang gabi. Sinumang lalaking makipagtalik sa babaeng may regla ay 7 araw na ituturing na marumi. Anumang kanyang mahigaan ay ituturing ding marumi. Kung ang sinumang babae ay dumudugo nang wala sa panahon, lumampas kaya sa takdang panahon ng kanyang pagreregla, ituturing siyang marumi habang siya'y dinudugo tulad ng isang nireregla. Ang anumang mahigaan o maupuan niya sa loob ng panahong iyon ay ituturing na marumi. Tulad din ng siya'y nireregla, ang sinumang makahipo sa mga bagay na ito ay dapat maligo. Lalabahan niya ang kanyang kasuotan at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Kapag huminto na ang kanyang pandurugo, siya ay bibilang ng 7 araw mula roon at magiging malinis na siya. Sa ika-8 araw, kukuha siya ng 2 bato-bato o 2 kalapati at dadalhin niya sa pari sa may pintuan ng toldang tipanan. Ihahandog ang isa nito para sa kasalanan at ang isa na may handog na susunugin. Sa ganitong paraan, lilinisin siya ng pari at sa harapan ni Yahweh. Ganito ninyo ilalayo sa karumihan ang mga taga-Israel, sapagkat kung hindi ninyo ito gagawin, mamamatay sila sa kalapastanganan sa tabernakulo na nasa gitna nila. Ito ang mga tuntunin para sa paglilinis ng lalaking may tulo o nilabasan ng sariling binhi, sa babaeng nireregla at sa lalaking makikipagtalik sa isang babaeng itinuturing na marumi. Levitiko Kabanata 16. Pagkamatay ng 2 anak ni Aaron dahil sa kanilang paglapit ng dinararapat sa harapan ni Yahweh, si Moises ay kinausap ni Yahweh. Sabi niya, sabihin mo sa kapatid mong si Aaron na makakalapit lamang siya sa dakong kabanal-banalan sa loob ng tabing sa takdang panahon, sapagkat magpapakita ako roon sa pamamagitan ng ulap sa ibabaw ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng tipan. Mamamatay siya kapag siya'y sumuway. Makakapasok lamang siya roon pagkatapos niyang magdala ng batang toro bilang handog para sa kasalanan at isang lalaking tupa bilang handog na susunugin. Siya'y maliligo pagkatapos magsusuot ng sagradong kasuotan, linong mahabang panloob na kasuotan, linong salawal, linong pamigkis at linong turbante. Bibigyan siya ng mga Israelita ng 2 lalaking kambing na ihahandog para sa kasalanan at lalaking tupa bilang handog na susunugin. Ihahandog niya ang toro para sa kasalanan at ang kanyang sambahayan. Pagkatapos dadalhin niya ang 2 kambing sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng toldang tipanan. Sa pamamagitan ng palabunatan, malalaman kung alin sa dalawa ang para kay Yahweh at alin ang para kay Azazel. Ang para kay Yahweh ay papatayin at iaalay tulad ng karaniwang handog na para sa kasalanan. Ngunit ang para kay Azazel
ay buhay na ihahandog sa akin bilang pandubos sa kasalanan, saka pakakawalan na sa ilang para kay Azazel. Ang batang turo ay papatayin ni Aaron, ihahandog para sa kasalanan niya at ng kanyang pamilya. Pagkatapos kukunin niya ang lalagyan ng insenso at pupunuin ng baga buhat sa altar na nasunugan ng handog. Kukuha rin siya ng 2 dakot na pinulbos na insenso at dadalhin sa loob ng tabing. Upang hindi siya mamatay, bubuhos niya ang insenso sa apoy sa harapan ko upang ang usok nito ay tumakip sa harap ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng tipan. Kukuha siya ng dugo ng batang turo at sa pamamagitan ng kanyang daliri ay ibibisik ito ng minsan sa harapan ng luklukan ng awa at 7 beses sa harap ng kaban ng tipan. Pagkatapos papatayin niya ang kambing bilang handog para sa kasalanan ng sambahayan, magdadala siya ng dugo nito sa loob ng tabing at gaya ng ginawa niya sa dugo ng batang toro. Iwiwisik din niya ito sa harapan ng luklukan ng awa at sa harap ng kaban ng tipan. Sa gayon paraan, lilinisin niya ang dakong kabanal-banalan sa mga karumihan at kasalanan ng bayang Israel. Gayon din ang gagawin niya sa toldang tipanan na nahawa sa kanyang karamihan. Walang sinumang lalapit sa toldang tipanan sa sandaling pumasok doon si Aaron hanggang hindi siya lumalabas pagkatapos niyang maghandog para sa kasalanan niya, para sa kanyang pamilya at para sa kasalanan ng sambahayan. Paglabas niya, pupunta siya sa altar na sunugan ng handog upang linisin din iyon. Kukuha siya ng dugo ng batang toro at ng kambing at papahiran niya ang mga sungay ng altar sa pamamagitan ng kanyang daliri. 7 beses niyang ibibisikan ang altar upang ito'y pabanalin at linisin sa kasalanan ng mga Israelita. Pagkatapos magawa ni Aaron ang paghahandog para sa dakong kabanal-banalan sa toldang tipanan at sa altar ng sunugan ng mga handog, kukunin niya ang pangalawang kambing, ipapatong niya ang kanyang mga kamay sa ulo nito at ipahahayag ang lahat ng kasamaan at kasalanan at pagsuway ng kasambayang Israel. Sa gayon, masasalin sa hayop ang lahat ng ito. Ibibigay niya ang kambing sa isang taong naghihintay doon upang dalhin iyon sa ilang. Tataglayin ng kambing ang kasalanan ng buong bayan at pagdating sa ilang ito'y papakawalan. Pupunta naman si Aaron sa toldang tipanan at doon huhubarin ang damit na suot niya nang pumasok sa dakong kabanal-banalan at iiwan ito roon. Maliligo siya sa isang banal na lugar at matapos magbihis ng sariling damit, ihahandog niya sa altar ang handog na susunugin para sa kanyang sarili at para sa buong bayan. Susunugin niya sa ibabaw ng altar ang taba ng mga handog para sa kasalanan bago bumalik sa kampo ang taong nagdala ng kambing para kay Azazel. Maliligo muna siya at maglalaba ng kanyang kasuotan. Ilalabas naman sa kampo ang toro, ang kambing na ihahandog para sa kasalanan, ang balat, ang laman at ang dumi nito ay susunugin sa labas ng kampo. Maglalaba ng kasuotan at maliligo ang nagsunog nito bago siya makabalik sa kampo. Ito ay tuntuning susundin ninyo magpakailanman. Kung 10 araw ng 7 buwan, mag-aayuno kayo at huwag magtatrabaho. Dapat itong tuparin ng lahat maging Israelita o dayuhan, sapagkat sa araw na ito tutubusin ko kayo sa inyong mga kasalanan upang maging malinis kayo sa harapan ni Yahweh. Ito ay araw na ganap na pamamahinga. Mag-aayuno kayo at susundin ninyo ang tuntuning ito habang panahon. Ang paghahandog para sa kasalanan ay gagampanan ng pinakapunong pari at nanunungkulan sa panahong iyon. Magsusuot siya ng mga sagradong kasuotang lino at gagawin niya ang ritual sa paglilinis ng dakong kabanal-banalan ng toldang tipanan ng altar at ng mga pari at ng buong bayan. Ito ay batas na palaging tutuparin ng mga Israelita minsan 1 taon upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan, at ginawa ang ni Moises ang utos ni Yahweh. Levitiko Kabanata 17. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron na sa kanyang mga anak at sa lahat ng Israelita, ito ang iniutos ko. Ang sinumang Israelita na magpapatay ng turo o tupa o kambing sa loob o labas man ng kampo nang hindi dinadala sa pintuan ng toldang tipanan upang ihandog sa akin ay magkakasala dahil sa dugong pinadanak niya. Dapat siyang itiwalag sa sambahayan. Ang layunin nito ay upang ihandog kay Yahweh ang mga hayop sa halip na patayin sa parang. Dapat nilang dalhin iyon sa pari sa mga pintuan ng toldang tipanan upang ihandog kay Yahweh bilang handog pangkapayapaan. Ibibisik ng pari ang dugo nito sa altar at sa pintuan ng toldang tipanan. Ang taba niyon ay susunugin. Ang usok nito ay magiging mabangong samyo para sa kay Yahweh. Gayon, hindi na nila iaalay ang mga hayop na ito sa demonyo sa anyong kambing na kanilang sinasamba. Ito'y tuntuning susundin nila at ng kanilang lahi habang panahon. Sabihin mo sa kanila na sino mang Israelita o dayuhang kasama nila na magsunog ng handog na hindi dinadala sa may pintuan ng toldang tipanan upang ihandog sa akin, ititiwalag sa sambahayan. Ang sino mang kumain ng dugo ay kapuputan ko at ititiwalag ko sa sambahayan, maging Israelita o dayuhan man. Sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay. Kaya nga, hindi ito dapat kainin ni naman maging Israelita o dayuhan man. At kapag ang sino man sa inyo maging Israelita o dayuhan ay humuli ng hayop o ibong makakain, dapat niyang itapon ng dugo niyon at tabunan ng lupa, sapagkat ang buhay ng bawat hayop ay nasa dugo.
Kaya huwag kayong kakain ng dugo. Ang sinumang lumabag dito ay titiwalag sa sambahayan. Sino mang kumain ng dugo na namatay ay sa peste o pinatay ng kapwa hayop ay dapat maglaban ng kasuotan o maligo hanggang sa gabing siya ituturing na marumi. Kung hindi niya gagawin, iyon siya'y mananagot. Leviticus, Kabanata 18. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, ito ang sabihin mo sa mga Israelita, ako si Yahweh ang inyong Diyos, huwag ninyong gayahin ang mga kaugalian sa Ehipto na inyong pinanggalingan o ang kaugalian sa Kanaan na pinagdalhan ko sa inyo. Ang sundin ninyo ang mga kautusan na tuntuning binigay ko sa inyo. Ako si Yahweh ang inyong Diyos, ang sinamang tutupad ng aking kautusan na tuntunin ay mabubuhay. Ako si Yahweh. Huwag kayong makipagtalik sa malapit na kamag-anak. Ako si Yahweh. Huwag kayong makipagtalik sa inyong ina. Yan ay kahihiyan sa inyong ama. Hindi ninyo dapat halayin ang inyong ina. Huwag kayong makipagtalik sa ibang asawa ng inyong mga ama. Inilalagay ninyo sa kahihiyan ng inyong sariling ama. Huwag kayong makipagtalik sa inyong kapatid na babae, maging siya ay anak ng inyong ama o ng inyong ina. Ipinanganak man siya sa inyong lupain o sa ibang bayan. Huwag kayong makipagtalik sa inyong apo, maging sa anak ninyong babae o lalaki. Yan ay kahihiyan sa inyo. Huwag kayong makipagtalik sa anak ng inyong ama sa ibang babae, sapagkat siya ay kapatid din ninyo. Huwag kayong makipagtalik sa kapatid na babae ng inyong ama, siya ay kadugo ng inyong ama. Huwag kayong makipagtalik sa kapatid na babae ng inyong ina, siya ay kadugo ng inyong ina. Huwag kayong makipagtalik sa asawa ng inyong tiya, muna rin siya. Huwag kayong makipagtalik sa inyong manugang na babae, siya ay asawa ng inyong anak na lalaki. Hindi ninyo dapat ilagay sa kahihiyan ng inyong sariling anak. Huwag kayong makipagtalik sa inyong hipag. Taglay niya ang kapurihan ng inyong kapatid. Huwag kayong makipagtalik sa anak o sa apong babae ng isang babaeng nakatalik ninyo noon. Maaaring ang mga iyon ay kamag-anak ninyo o iyan ay kahalayan. Hindi ninyo maaaring maging asawa ang inyong hipag kung buhay pa ang inyong asawa. Inilalagay ninyo sa kahihiyan ng inyong asawa na kanyang kapatid. Huwag kayong makipagtalik sa ibang babae habang siya may regla, sapagkat siya marami. Huwag ninyong durungisan ng inyong sarili sa pakikipapid sa asawa ng iba. Huwag ninyong ibibigay ang alinman sa inyong mga anak upang sunugin bilang handog kay Molek, sapagkat ito ay panglapastangan sa pangalan ng Diyos. Ako si Yahweh. Huwag kayong makikipagtalik sa kapwa ninyong lalaki, yan ay karumal-dumal. Huwag kayong makipagtalik sa alinmang hayop, sapagkat durungisan ninyo ang inyong sarili kung gagawin ninyo ito. Hindi rin dapat pasiping ang sinumang babae sa anumang hayop, ito'y kasuklam-suklam. Huwag ninyong durungisan ang inyong sarili sa alinman sa mga gawaing ito. Ganyan ang ginawa ng mga bansang nauna sa inyo, kaya ko sila sinumpa, pati ang lupain niya'y naging kasuklam-suklam, kaya pinarusahan ko at itinakwil ang mga mamamayan doon. Kaya dapat ninyong sundin ang aking utos o tuntunin, at iwasan ninyo ang lahat ng gawaing ipagbabawal ko, maging Israelita o dayuhan man kayo. Ang mga taong nauna sa inyo rito ay namuhay sa ganoong karumal-dumal na gawain, kaya naging kahampasumpa ang kanilang lupain. Kaya kapag sila ay inyong tinularan, palalayasin din kayo sa lupain ito, tulad ng nangyari sa kanila, sapagkat ang sinumang gumawa ng alinmang karumal-dumal sa gawaing ito ay dapat itiwalag sa sambahayan. Sundin ninyo ang ipinagutos ko at huwag ninyong gayahin ang mga kasuklam-suklam na kaugalian nila, upang hindi kayo maging maruming tulad nila. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Levitico, Kabanata 11. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa buong sambahayan ng Israel, magpakabanal kayo, sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Igalang ninyo ang inyong ama't ina, ipangilin ninyo ang araw ng pamamahinga. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Huwag kayong maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan na nagagawa ng mga imahe upang sambahin. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Kung maghahandog kayo sa akin ng handog pangkapayapaan, gawin ninyo iyon sa may tuntuning binigay ko upang maging kalugod-lugod sa akin. Dapat inyong kainin iyon sa mismong araw na iyo'y inihahandog o sa kinabukasan. Kung may natira ay susunugin ninyo. Kung iyon ay kakainin sa ikatlong araw, hindi magiging karapat-dapat ang inyong handog, magkakasala, at dapat parusahan ang kakain niyon, sapagkat iyon ay paglapastangan sa isang bagay na banal. Dapat siyang itiwalag sa sambahayan. Kung mag-aani kayo ng inyong bukirin, itira ninyo ang nasa gilid at huwag ninyong balikan ang inyong anihan. Huwag ninyong pipitasin ang lahat ng bunga ng ubasan, nipupulutin man ang mga nalaglag. Babayaan ninyo iyon para sa mahihirap at sa mga dayuhan. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Huwag kayong magnanakaw, mandaraya o magsisinungaling. Huwag kayong manunumpa sa aking pangalan kung ito'y walang katotohanan. Iyon ay palapastanganan sa pangalan ng iyong Diyos. Ako si Yahweh. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ng inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapabukas ang pagpasweldo sa inyong mga manggagawa. Huwag ninyong mumurahin ang mga binhi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako si Yahweh. Huwag kayong hahatol ng hindi makatarungan. Huwag ninyong kikilingan ang mahihirap o kaya'y katatakutan ng mayaman. Humatol kayo batay sa katuwiran. Huwag kayong magkakalat ng anumang nakakasira ng puri ng inyong kapwa, ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang sila. Ako si Yahweh.
Huwag kayong magtatanim ng galit sa inyong kapwa, sa halip makipagkasundo kayo sa kanya, sa gayon hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa inyong kababayan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh. Sundin ninyo ang aking tuntunin, huwag ninyong palalahian ang hayop ng inyong alaga sa hayop na di nito kauri. Huwag din kayo maghahatsik ng dalawang uri ng binhi sa isang bukid. Huwag kayong magsusuot ng damit na iyari sa dalawang uri ng sinulid. Kung ang isang lalaki sumiping sa kanyang aliping babae na nakatakdang pakasal sa iba, ngunit di pa natutubos o napapalaya, dapat itong siyasatin. Hindi sila dapat patayin sapagkat di pa napapalaya ang aliping babae, ngunit ang lalaki magdadala ng isang tupang lalaki bilang handog na pambayad sa kanyang kasalanan. Dadalhin niya ito sa pintuan ng toldang tipanan at ihahandog sa pari, gayon siya'y patatawarin. Pagdating ninyo sa lupa yung ibibigay ko sa inyo, 3 taon, hindi kakain ng bunga ng mga punong tanim niyo roon. Sa ika-4 na taon, ang mga bunga nito ihahandog ninyo sa akin bilang pasasalamat. Sa ika-5 taon, makakain na ninyo ang mga bunga nito. At ang mga ito ay mamumunga ng sagana. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Huwag kayong kakain ng anumang karning may dugo. Huwag kayong manghuhula o mangkukulam. Huwag kayong papagupit ng pabilog o huwag magpapaahit o magpapaputol ng balbas. Huwag kayong manghihiwa sa katawan dahil sa isang namatay ni malalagyan ng tato. Ako si Yahweh. Huwag ninyong itutulak ang inyong mga anak na babae sa pagbebenta ng panandaliang aliw sa templo sapagkat iyon ay magiging dahilan ng paglaganap ng kahalayan sa buong lupain. Igalang ninyo ang araw ng pamamahinga at ang aking santuaryo. Ako si Yahweh. Huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay o sa mga manghuhula. Kayo ituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Tatayo kayo kapag may kaharap na matanda. Igalang ninyo sila. Matatakot kayo sa Diyos. Ako si Yahweh. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhang kasama ninyo. Ibig ninyo sila at ituring na kapatid. Aalahanin ninyong maging mga dayuhan din kayo sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Huwag kayong mandaraya sa pagsusukat na pagtitimbang o pagbilang ng anuman. Inyong timbangan, kiluhan, sukatan ng arena at sukatan ng langis ay kailangang walang daya. Ako ang nag-alis sa inyo sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Sundin niyo ang lahat kung tuntunin at kautusan. Ako si Yahweh. Levitico Kabanata 20. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihan mo ang mga Israelita na ang sino man sa Israel, katutubo o dayuhan, na mag-aalay ng kanyang anak bilang handog kay Molek ay babatuhin hanggang mamatay. Kasusuklaman ko siya at ititiwalag sa sambayan ng Israel dahil sa kanyang ginawa. Durungisan niya ang banal kong tahanan at nilapastangan ng aking banal na pangalan. Kapag ipinagwalang bahala ng mga taong bayan ng ganoong kasamaan, ay hindi nila pinatay ang gumawa nun. Kasusuklaman ko ang taong yun at ang kanyang sambahayan. Ititiwalag ko rin sa sambahayan ang mga sumamba kay Molek. Ang sino mang sumangguni sa mga kumakausap ng espiritu ng mga namatay na o sa mga manghuhula at kasusuklaman ko at ititiwalag sa sambahayan. Ilaan ninyo sa akin ang inyong sarili at magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh ang inyong Diyos. Ingatan ninyo at sundin ang aking mga tuntunin. Ako si Yahweh, inilaan ko kayo para sa akin. Ang sinamang magmura sa kanyang ama at ina ay dapat patayin. Managot ang sinamang lumait sa kanyang ama at ina. Ang lalaking mangangalunya sa asawa ng iba ay dapat patayin. Gayon din ang babae, ilalagay sa kahihiyan ng isang lalaki ang kanyang sariling ama kung siya ay nakipagtalik sa ibang asawa nito. Siya at ang babae dapat patayin. Ang lalaking nakikipagtalik sa kanyang manugang ay nagkasala at pareho silang dapat patayin. Ang lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki ay gumagawa ng karumal-dumal na gawain at pareho silang dapat patayin. Ang lalaking nakikipag-asawa sa babae at sa ina nito ay karumal-dumal. Silang tatlo ay dapat sunugin upang mawala ang gayong kasamaan. Ang lalaking nakipagtalik sa hayop ay dapat patayin, gayon din ang hayop. Ang babaeng nakipagtalik sa hayop ay dapat patayin, gayon din ang hayop. Ang lalaking nag-asawa sa kanyang kapatid, maging ito'y kapatid sa ama o ina, at sila'y nagsama ay gumawa ng isang kahihiyan. Dapat silang itiwalag sa sambahayan. Nilagay niya ang kanyang kapatid sa kahihiyan, kaya dapat siyang parusahan. Kapag nakipagtalik ang isang lalaki sa babaeng may regla, nilabag niya ang tuntunin tungkol sa karumihan. Dapat sila itiwalag sa samahan. Kapag nakipagtalik ang isang lalaki sa kapatid ng kanyang ama o ina, sila'y nagkasala, dapat parusahan. Kapag ang isang lalaki nakipagtalik sa asawa ng kanyang tiyo, dinungisan niya ang dangal nito. Ang lalaking iyon at ang babae ay nagkasala sa dapat parusahan, mamamatay silang walang anak. Kapag kinasama ng isang lalaki ang kanyang hipag, dinungisan niya ang dangal ng kanyang kapatid, mamamatay silang walang anak. Sundin ninyo ang lahat ng utos at tuntunin ko upang hindi kayo mapalaya sa lupaing pagdadalahan ko sa inyo. Huwag ninyong tularan ng gawain ng bansang pupuntahan ninyo sapagkat iyon ang dahilan kaya ko sila itinakwil. Kung hindi kayo pinangakuan ko na ibibigay ko sa inyo ang kanilang lupain, isang lupain na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ako si Yahweh ang inyong Diyos,
Pinili ko kayo sa mga bansa, kaya dapat ninyong makilala ang marumi at malinis na mga hayop at ibon. Huwag ninyong durungisan ang inyong mga sarili sa pagkain ng mga hayop at ibong pinagbabawal ko sa inyo. Magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh ay banal. Kayo'y pinili ko sa gitna ng mga bansa upang maging akin. Sino mang kumausap sa mga espiritu ng may mga patay na o manghuhula, maging lalaki o babae, ay babatuhin hanggang mamatay. Sila na rin ang may kagagawan sa sarili nilang kamatayan. Levitico Kabanata 21. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga pari, sa mga anak ni Aaron, na ang sino man sa kanila ay huwag lalapit sa patay. Liban na lamang kung ang patay ang kanyang ama, ina, anak, kapatid na lalaki o kapatid na dalaga na kasama niya sa bahay. Dapat niyang pag-ingatan na siya ay huwag maramihan sa pamamagitan ng bangkay ng kanyang mga kamag-anak sa asawa upang hindi malapastangan ang kanyang pagiging pari. Huwag sila magpapakalbo, magpuputol ng balbas o manghihiwas sa sarili upang ipakita lamang na sila nagluluksa. Ingatan nilang malinis ang kanilang sarili sa harapan ng Diyos at huwag nilang lalapastanganin ang pangalan ng Diyos. Sila ang naghahain ng handog sa akin, kaya dapat silang maging banal. Huwag silang mag-asawa ng babaeng nagbebenta ng aliw sa mga sagradong lugar o kaya ay babaeng hiniwalayan at pinalayas ng kanilang asawa. Sapagkat nakalaan sa Diyos ang mga pari. Ituring ninyong banal ang pari sapagkat siya'y naghahandog ng pagkain sa akin. Dapat siyang maging banal sapagkat akong si Yahweh ay banal, kaya't ginawa ko kayong banal. Kung ang babaeng pari ay anak ng pari ay mamuhay ng may kahalayan, nilapastangan niya ang kanyang ama, kaya't dapat siyang sunugin. Kung ang nahirang na pinakapunong pari nabuhusan ng langis sa ulo at itinalagang magsuot ng sagradong kasuotan ay mamatayan ng kamag-anak, huwag niyang guguluhin ang kanyang buhok, ni pupunitin ang kanyang damit bilang tanda ng pagluluksa. Hindi siya maaaring lumapit sa patay kahit ito'y kanyang ama o ina. Dapat siyang manatili sa santuaryo ng kanyang Diyos. Kapag umalis siya roon upang tingnan ng bangkay, nilapastangan na niya ang santuaryo ng Diyos dahil nakalaan na siya sa Diyos. Ako sa Yahweh. Isang birhen ang dapat mapangasawa ng pinakapunong pari. Hindi siya dapat mag-asawa ng balo, hiwalay sa asawa, dalagang nadungisan ng puri, o babaeng nagbenta ng aliw. Ang dapat niya mapangasawa ay isang kalahi na wala pang nakakasiping upang huwag magkaroon ng kapintasan sa harapan ng bayan ang magiging mga anak nito niya. Ako si Yahweh, inilaan ko siya para sa akin. Sinabi pa ni Yahweh kay Moses, sabihin mo rin kay Aaron na ang sinumang lahi niya na may kapintasan o kapansanan ay hindi kailanman nararapat mag-alay ng handog sa akin. Hindi maaring lumapit sa altar ang sinumang bulag, pilay, may siras ang muka at may kapansanan sa katawan, may bali sa paa o kamay, may depekto sa mata, may sakit sa balat, kuba, unano o isang kapon. Ang sinumang may kapintasan sa lahi ni Aaron ay hindi maaring maghandog kay Yahweh. Hindi nga siya maaring maghain ng pagkain handog dahil sa kanyang kapintasan. Maaari siyang kumain ng anumang handog sa Diyos, maging ito'y ganap na sagrado handog o sagradong handog. Ngunit hindi siya maaaring lumapit sa altar dahil sa kanyang kapansanan. Kapag lumapit siya sa altar, iyon ay paglapastangan sa aking santuaryo. Ako si Yahweh, ginawa kong banal ang mga iyon. Gayon nga ang mga sinabi ni Moises kay Aaron at sa mga anak nito at sa buong Israel. Levitico Kabanata 22. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na dapat nilang igalang ang mga bagay na inilaan sa akin ng mga Israelita upang malapastangan ng aking pangalan. Ako si Yahweh. Sabihin mong hindi na makakapaglingkod pang muli sa aking harapan ng sinumang sa kanyang lahi na lalapit doon ng arumi ayon sa tuntunin. May bisang tuntunin ito sa buong panahon ng inyong lahi. Ako si Yahweh. Ang sinuman sa angkan ni Aaron na may sakit sa balat at may parang ketong o kaya may tulo ay hindi dapat kumain ng anumang bagay sa banal hanggang siya ay gumaling. Sinumang makahawak ng bagay na naging marumi dahil sa bangkay o dahil sa lalaking nilabasan ng sariling binhi sa mga hayop o tao na itinuring na marumi ay ituturing na marumi hanggang kinagabihan. Hindi siya makakakain ng pagkaing banal hanggang hindi siya makakapaligo. Paglubog ng araw, ituturing na siyang malinis at makakakain na ng pagkaing banal na inilaan sa kanya ang mga pari at hindi rin maaaring kumain ng karne ng hayop na namatay o pinatay ng kapwa hayop sapagkat iyon ang makakapagpaparumi sa kanila. Ako si Yahweh. Dapat sundin ng mga pari ang mga tuntunin ito. Kung hindi magkakasala sila at mamamatay, ako si Yahweh, inilaan ko sila para sa akin. Hindi makakain ng anumang bagay na banal ang hindi ninyo kalahi. Hindi maaaring kumain ito ang mga nanunuluyan na sa pari o bayarang manggagawa, ngunit ang aliping binili niya o pinanganak sa kanyang tahanan ay maaaring kumain niyan. Hindi rin maaaring kumain ito ang babaeng anak ng pari kung nag-asawa siya ng hindi pari. Ngunit kung siya mabalo o hiniwalayan ng asawa ng walang anak at umuwi sa kanyang ama, makakakain siya ng pagkain ng kanyang ama.
Hindi dapat kumain ng pagkaing banal ang hindi kabilang sa pamilya ng pari. Kung ang sino mang hindi pari ay makakakain nito ng di sinasadya, babayaran niya at may patong pang ikalimang parte ng halaga ng kanyang kinain. Dapat igalang na mabuti ng mga pari ang mga banal na bagay na inihandog ng mga Israelita para kay Yahweh. Huwag nila itong ipapakain sa mga hindi kabilang sa kanilang angkan sapagkat kapag kumain sila nito, sila'y lumalabag sa tuntunin at pananagutan nila iyon. Ako si Yahweh, ginawa kong sagrado ang mga iyon. Sinabi pa ni Yahweh kay Moses, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak at sa lahat ng Israelita kung may Israelita o dayuhang magdadala ng handog na susunugin bilang pagtupad sa panata o kusang loob na handog. Ang dadalihin niya ay turo, lalaking tupa o kambing na walang kapintasan upang ito'y maging kalugod-lugod. Huwag kayong maghahandog ng anumang bagay na may kapintasan sapagkat hindi yun kalugod-lugod. Kailangan ding walang kapintasan ng baka, tupa o kambing na dadalhin bilang handog pangkapayapaan. Ito man ay nagpagtupad sa panata o kusang loob. Huwag kayong magdadala ng artal na baka o tupa, kambing na bulag, pilay, may galis, may kati, o may anumang kapansanan bilang handog na susunugin. Ang linamang turo o tupa, tabingi ang katawan o bansot ay madadala bilang kusang loob na handog, ngunit hindi maihahandog bilang pagtupad sa panata. Huwag kayong maghahandog ng hayop na kinapon o may kapansanan ang itlog. Hindi ito dapat pahintulutan sa inyong lupain. Huwag din kayong tatanggap mula sa mga dayuhan ng hayop upang ihandog kay Yahweh. Huwag ninyong tatanggapin ng mga iyon sapagkat ang mga ito ay may kapintasan. Sabi ni Yahweh kay Moses, ang bisirong baka, tupa o kambing ay dapat panatilihin ng 7 araw sa piling ng inahin. Huwag ninyong mula sa 8 araw, maaari na itong ialay kay Yahweh bilang handog na susunugin. Huwag ninyong papatayin ng inahin sa araw na patayin ninyo ang bisiro. Ang paghahain ng handog na pasasalamat ay gawin ninyo iyon ayon sa tuntunin upang kayo maging kalugod-lugod. Kakainin ninyo ito sa araw ring iyon. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Ako si Yahweh. Sundin ninyo mabuti ang tuntuning ibinigay ko sa inyo. Ako si Yahweh. Huwag ninyong lalapastanganin ang aking pangalan. Sa halip, ako'y iyong dakilain sapagkat ako si Yahweh. Inilaan ko kayo para sa akin. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging inyong Diyos. Ako si Yahweh. Levitico, Kabanata 23. Sinabi ni Yahweh kay Moses, ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipangingilin nila ang mga banal na tipong ito at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit sa 7 araw kayo magpapahinga. Iyon sa araw ng banal na pagtitipon. Huwag magtatrabaho ang sino man sa inyo, saan man kayo naroroon. Iyon ay araw ng pamamahinga para kay Yahweh. Ito ang mga pistang itinakda ko. Ang pista ng Pasko na gaganapin sa gabi sa 14 na araw ng unang buwan. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang pampaalsa. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong mag-aalay kay Yahweh ng handog na susunugin. Sa 7 araw, muli kayong magkakaroon ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo rin sa mga Israelita na kapag nagkaroon na sila ng lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila para sa pari ng isang bigkis ng una nilang ani. Ito'y iwawagayway niya sa harapan ni Yahweh upang kayo'y maging kalugod-lugod sa kanya. Gagawin ito kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng isang lalaking korderong walang kapintasan at 1 taon pa lamang bilang handog na susunugin. Sasamahan ninyo ito ng isang salop na harinang minasa sa langis ng olibo bilang handog na pagkaing butil at 1 litrong alak bilang handog na inumin. Ang halimuyak ng handog na ito ay magiging mabango sa miyo kay Yahweh. Huwag kayong kakain ng tinapay o trigo, maging sinangag o sariwa, hanggang hindi ninyo magagawa ang paghahandog na ito. Ito ay tuntuning susundin ninyo habang panahon. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigkis ng ani, magpapalipas kayo ng 7 linggo. Ang 50 araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog na pagkain butil, 2 tinapay na may pambalsa, 1 salop na harina na bagong aning trigo. Ang gagamitin dito, ito ang handog ninyo mula sa unang ani. Magdadala rin kayo ng 7 tupa na tigi sa 1 taong gulang na walang kapintasan, 1 toro at 2 kambing. Ito'y susunugin kasama ng handog na pagkaing butil at maghandog ng inumin upang ang usok nito'y maging mabangong samyo sa akin. Magdadala pa kayo ng 1 kambing na lalaki bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan at 2 kordero na tig 1 taong gulang bilang handog pangkapayapaan. Ang mga ito ihahandog sa pari kasama ng 2 kordero at ng 2 tinapay na yari sa trigong bagong ani. Sa araw ring iyon, tatawag kayo ng 1 banal na pagtitipon. May walang magtatrabaho. Ang tuntuning ito ay susundin ninyo habang buhay. Huwag ninyong aanihin ang nasa gilid ng triguhan at huwag din ninyong pupulutin ang mga naiwang uhay. Paubayan ninyo iyon sa mga mahihirap at sa mga dayuhan. Ako si Yahweh ang inyong Diyos.
Sinabi pa ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita na ang unang araw ng ikapitong buwan ay araw ng pamamahinga, araw ng inyong banal na pagtitipon. Ipaalam mo sa pamamagitan ng tunog ng trompeta sa araw na iyon, huwag kayong magtrabaho, kayo'y magdadala kay Yahweh ng pagkaing handog. Sinabi pa rin ni Yahweh kay Moses, sa ikasampung araw ng pagtitipon, sa ikasampung araw ng ikapitong buwan ng araw ng pagtubos ng kasalanan, sa araw na iyon ay ng iyong banal na pagtitipon, mag-ayuno kayo at mag-alay ng pagkaing handog, huwag kayong magtrabaho sa araw na yun, sapagkat iyon ang araw ng pagtubos sa kasalanan. Ito isasagawa bilang pagtubos sa inyong pagkakasala sa harapan ni Yahweh na inyong Diyos. Ang hindi mag-aayuno sa araw na iyon ay titiwalag sa samahan ng Diyos. Pupuksahin ko sa harapan ng madla ang sinumang magtrabaho, kaya't huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Ito ay batas na dapat ninyong sundin sa habang panahon saan man kayo naroroon. Sa araw na iyon, kayo ay dapat magpahinga at huwag na kayong magtrabaho mula sa gabi ng ikasyam na araw hanggang sa kinabukasan ng hapon. At mag-aayuno kayo sa mga araw na iyon. Sinabi pa ni Yahweh kay Moses, sabihin mo rin ito ang mga Israelita, huwag sa ikalabing-limang araw ng ikapitong buwan magsisimula ang pista ng mga tolda. 7 araw ninyo itong ipagdiriwang. Sa unang araw magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayo magkahandog kay Yahweh ng handog na pagkain. Sa ika-8 araw muli kayo magtitipon upang sumamba at mag-alay ng pagkaing handog. Iyon ay banal na pagtitipon, kaya huwag kayong magtrabaho. Iyan ang pistang itinakda ni Yahweh sa mga araw ng iyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkakaing butil, at handog na inumin ayon sa itinakda sa bawat araw. Bukod ito sa mga karaniwang araw ng pamamahinga, ang mga handog na ito ay iba pa sa mga pang-araw-araw na handog kay Yahweh at sa mga kusang handog ninyo. Ang mga handog na ginagawa ninyo bilang pagtupad ng panata sa ikalabing-limang araw ng ikapitong buwan. Pagkatapos ng pag-aani, 7 araw pa kayong magpipista para kay Yahweh. Huwag kayong magtrabaho sa una at ika-8 araw. Sa unang araw, pipitas kayo ng mabubuting bungang kahoy, mga sanga ng palmera, at mayayabong na sanga ng kahoy sa tabing ilog. 7 araw kayong magdiriwang bilang parangal kay Yahweh na inyong Diyos. Ang pistang ito ay didiriwang ninyo ng 7 araw, tuwing ikapitong buwan, taon-taon. Ito ay tuntuning susundin ninyo habang panahon. Sa buong panahon ng pistang ito, lahat ng Israelita sa tolda ay naninirahan upang malaman ng inyong mga anak na sa mga tolda tumitira ang mga Israelita nang ilabas ko sila sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Gayon nga inihayag ni Moises sa mga Israelita ang mga kapistahan upang parangalan si Yahweh. Levitico Kabanata 24. Sinabi ni Yahweh kay Moises, iutos mo sa mga Israelita na magdala ng dalisi na langis ng olibo upang patuloy na magningas ang ilawan sa labas ng tabing sa loob ng toldang tipanan. Ang mga ilaw na iyon ay sinisindihan ni Aaron tuwing hapon at pananatilihing may sindi hanggang umaga. Ito'y tuntunin susundin habang panahon. Pangangalagaan niya ang mga ilaw na ito na nasa patungang ginto upang manatiling maningas sa harapan ni Yahweh. Magluluto kayo ng 12 tinapay, isang salop na mainam na harina ang gamitin sa bawat isa. Ang mga ito ay ihanay ng tiga-6 sa ibabaw ng mesang ginto. Bawat hanay ay ilalagyan ng dalisi na insenso. Pagkatapos ay susunugin bilang handog kay Yahweh tuwing araw ng pamamahinga. Ang tinapay na ito ihahandog kay Yahweh. Ito'y gagawin ng bayang Israel sa habang panahon. Pagkatapos, ihandog ang mga tinapay na iyon ay bibigay kay Aaron at sa kanyang mga anak. Kakainin nila iyon sa isang banal na lugar sapagkat iyon ay inilaan kay Yahweh. Ito ay tuntunin dapat sundin habang panahon. Nang panahong iyon, may isang lalaking pumasok sa kampo ng Israel. Ang ama niya ay isang Ehipsyo at Israelita naman ang kanyang ina na ang pangalay Selomit, isa sa mga anak ni Debri at mula sa lipi ni Dan. Ang anak ng mga ito'y ay napaaway sa isang tunay na Israelita. Sa kanilang pag-aaway, nagmura siya at nagsalita ng masama laban sa pangalan ni Yahweh. Kaya dinala siya kay Moises. Siya ay ipinakulong habang hinihintay ang pasya ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ilabas ninyo sa kampo ang nagmura, ipatong sa ulo niya ang kamay ng lahat ng nakarinig sa kanya, at pagkatapos ay batuhin siya hanggang mamatay. Sabihin mo sa bayang Israel na mananagot ang sinumang lumapastangan sa kanyang pangalan. Ang lumapastangan sa pangalan ni Yahweh, maging katutubong Israelita o dayuhan, ay babatuhin ng taong bayan hanggang mamatay. Ang sinumang pumatay ng kanyang kapwa ay papatayin din. Kung hayop naman ang pinatay niya, papalitan niya yon. Kapag buhay ang inutang niya rin, buhay rin ang kabayaran. Ang makapinsala sa kapwa ay pipinsalain din tulad ng kanyang ginawa. Baling buto sa baling buto, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kung ano ang ginawa niya, gayon din ang gagawin sa kanya. Ang makapatay ng hayop ng kanyang kapwa ay kinakailangang magbabayad ng hayop din. Ngunit ang pumatay ng kapwa-tao ay dapat patayin din. Iisa ang batas na pinaiiral sa mga katutubang Israelita at sa mga dayuhan. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Nang masabi na ito ni Moises, inilabas nila sa kampo ang lumapastangan at binato hanggang mamatay. Sinunod ng mga Israelita ang mga utos ni Yahweh na ibinigay niya kay Moises.
Levitico Kabanata 25, sinabi pa ni Yahweh kay Moises, nang sila'y nasa bundok ng Sinai, sabihin mo sa mga Israelita na pagpasok nila sa lupain ibinigay ko sa inyo, pati ang lupain na ay pagpapahingahin tuwing ikapitong taon upang parangalan si Yahweh. 6 na taon ninyong tatamnan ng inyong bukirin at alagaan ang mga ubusan. Sa ikapitong taon ay taon ng lubos na pamahinga ng lupain. 1 taon nakatalaga para kay Yahweh. Huwag ninyong tatamnan sa taong iyon ang inyong bukirin at huwag pipitasan ng mga punong ubas ang hindi naalagaan. Ang lahat ng maaani roon ay para sa lahat, sa inyo at sa inyong mga alipin at sa mga bayarang manggagawa, sa mga dayuhan at sa inyong mga kawan at pati mga hayop. Bibilang kayo ng tigpipitong taon, bali 49 na taon. Pagkalipas nito, sa ika-10 araw ng ikapitong buwan na siyang araw ng pagtubos sa kasalanan, hihipan ng malakas ang trompeta sa buong lupain. Sa ganitong paraan, itatangin ninyo ang ika-50 taon. Ipahahayag ninyo malaya ang lahat sa buong lupain. Ito ay inyong taon ng paglaya. Ang alipin ay babalik sa kanyang sariling tahanan, at ang lupain na ipagbili ay sasauli sa dating may-ari. Sa buong taon iyon, huwag kayong magtatanim sa inyong bukirin. Huwag din ninyong aanihin ang bunga ng mga punong ubas na hindi naalagaan, sapagkat ito'y taon ng pagdiriwan at ito'y sagrado para sa inyo. Ang inyong kakainin ay ang mga halaman na kusang tumubo sa bukid. Sa taong iyon, ang lahat ng ariang na ipagbili ay sasauli sa dating may-ari. Kaya't kung magbebenta kayo o bibili sa inyong kapwa, huwag kayong mandaraya. Magbabalik kayo ayon sa dami ng taon mula sa huling taon ng paglaya, at mabebenta naman iyon sa dami ng taon na pamumunga bago dumating ang kasunod na taon ng paglaya. Kung matagal pa, mataas ang halaga. Kung iilang taon na lamang, mas mababa ang halaga, sapagkat ang batayan ay ang dami ng maaani sa lupa. Huwag kayong magdadayaan, sa halip ay matakot kayo sa akin. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Kaya ingatan ninyo ang tuntunin at inyong tutuparin ang aking mga utos upang kayo manatiling matatag sa lupain na pupuntahan ninyo. Sa gayon, mag-aani kayo ng masagana, hindi kayo magugutom at magiging tiwasay ang pamumuhay ninyo sa lupain ngayon. Huwag kayong mag-alala sa kakainin ninyo sa ika-7 taon kung hindi kayo magtatanim. Pasasaganain ko ang inyong ani tuwing ika-6 na taon, at magiging sapat iyon para sa 3 taon. Kayo magtatanim na sa ika-8 taon, ngunit ang dati pa rin ninyong inaani ang kakainin ninyo hanggang sa anihin ng ika-9 na taon. Hindi ninyo ipagbibili ng lubusan ng lupain, sapagkat iyon ay akin, pinatitirahan ko lamang sa inyo yon. Kaya may pagbili man ng alinmang bahagi ng inyong lupain, iyon ay maaaring tubusin ng dating may-ari. Kung sa inyo ay may maghirap at mapilitang magbenta ng kanyang ari-arian, iyon ay dapat tubusin agad ng pinakamalapit niyang kamag-anak. Kung wala siyang kamag-anak ay na makatubos iyon, siya rin ang tutubos kapag umunlad uli ang kanyang kabuhayan. Ibabalik niya sa bumili ang katumbas na halaga ng nalalabing taon bago dumating ang taon ng paglaya. Sa gayon, may babalik sa kanyang ari-arian. Ngunit kung wala pa siyang sapat na panubos, manatili iyon sa bumili hanggang sa taon ng paglaya, at sa taong iyon, ang ari-arian niya ay may babalik sa kanya ng walang bayad. Kung ang magbenta ng kanyang bahay ay nasa loob ng lungsod na napadaran, matutubos niya iyon sa loob ng 1 taon. Kung hindi niya matubos iyon sa loob ng 1 taon, ang bahay ay magiging lubos ng pag-aari ng nakabili kahit sumapit pa ang taon ng paglaya. Ang mga pinagbibiling bahay sa labas ng lungsod ay napapadiran ay tulad ng lupang pinagbili ng maaaring matubos o kaya't may sauli pagdating ng panahon ng paglaya. Ngunit ang mga bahay sa mga lungsod ng mga Levita na kanilang ipinagbili ay maaari nilang tubusin kahit kailan. Kung ayaw gamitin ng isang Levita ang karapatang ito, may balik iyon sa kanyang pagdating ng panahon ng paglaya. Kung ito'y nasa kanyang lungsod, sapagkat ang mga gusaling tulad nito ay lubos na pag-aari ng isang Levita bilang kanilang bahagi sa bansang Israel. Ngunit ang mga pastulan sa palibot ng kanilang mga lungsod ay hindi maaaring ipagbili, sapagkat ito'y pag-aari nila magpakailanman. Kung ang isang kababayan ninyo ay naghirap at hindi na niya kayang buhayin ang sarili, kupkupin ninyo siya. Tulad ng isang dayuhang nakikipamayan sa inyo. Huwag ninyo siyang patutubuan kung siya ay mangutang sa inyo. Matakot kayo sa Diyos at hayaan ninyong ito mabuhay na kasama ninyo. Huwag kayong patutubuan ng pera o pagkaing inutang niya sa inyo. Ako si Yahweh ang inyong Diyos na nagpalaya sa inyo sa Ehipto upang sa inyo ang Kanaan at upang maging Diyos ninyo. Kung dahil sa labis na kahirapan ay mapilitan ng isang Israelita na ipagbili sa inyo ang kanyang sarili, huwag ninyo siyang ituturing na alipin. Ituring ninyo siyang katulong o dayuhang upahan, at maglingkod siya sa inyo hanggang sumapit ang taon ng paglaya. Pagdating ng panahong ito, palalayain ninyo siya
pati ang kanyang mga anak upang bumalik sa kanyang pamilya at ari-arian. Akong si Yahweh ang naglabas sa kanila sa Ehipto, hindi sila dapat ipagbili upang maging alipin. Huwag ninyo silang pagmamalupitan, matakot kayo sa Diyos. Kung kailangan ninyo ang aliping lalaki o babae, doon kayo pong bumili sa mga bansa sa inyong paligid. Maaari ninyong bilhin bilang alipin ang mga anak ng mga dayuhang nakipamayan sa inyo. Maaari ninyong silang ipamigay sa inyong mga kamag-anak at maaari ninyo silang gawing alipin, ngunit huwag ninyong alipinin o pagmalupitan ang kapwa ninyo Israelita. Kung dahil sa labis na kahirapan at mapilitan ng Israelita na ipagbili ang kanyang sarili sa mga dayuhang mamamayan, siya ay may karapatang lumaya. Maaari siyang tubusin ng kanyang kapatid, amain, pinsan, kamag-anak o siya mismo kung kaya na niya. Ang halaga ng pagkabili sa kanya ay kukwentahin mula sa bilhin siya hanggang sa taon ng paglaya at ang itutubos sa kanya ay katumbas ng sweldo ng isang manggagawa. Kung matagal pa ang taon ng paglaya, malaki ang babayaran ng tutubos. Ngunit maliit lamang kung malapit na ang panahong iyon, sapagkat ang tutubos sa kanya ay batay sa dami ng taon na dapat pa niyang ipaglingkod. Ituturing siyang bayarang manggagawa sa panahon ng kanyang paglilingkod, ngunit hindi siya maaaring pagmalupitan kung hindi siya matutubos sa mga paraang nabanggit. Siya at ang kanyang at mga anak niya ay palalayain pagsapit ng taon ng paglaya, sapagkat alipin ko ang mga Israelita. Ako ang nagpalaya sa kanila sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Levitiko Kabanata 26. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan o magtatayo ng mga inukit na rebulto o sagradong haligi o mga batong hinugisan upang sambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Igalang ninyo ang araw ng pamamahinga at ang aking santuaryo. Ako si Yahweh. Kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin, tutuparin ang aking mga utos, uulanin ko sa tamang panahon at mamumunga ng sagana ang mga punong kahoy sa kaparangan. Kahit tapos na ang panahon ng pistahan ng prutas at panahon ng muling pagtatanim ay gumigi pa kayo. Sagana kayo sa pagkain at mamumuhay ng panatag. Maghahari ang kapayapaan sa buong lupain, walang gagambala sa inyo. Papalayasin ko ang mababangis na hayop at walang magdirigma sa inyo. Matakot sa inyo inyong mga kaaway at malulupig ninyo sila sa labanan, sapagkat na ang 5 sa inyo upang talunin ang 100 kaaway at ang sandata para sa 10,000 kaaway, malulupig ninyo sa inyong mga kalaban. Pagpapalain ko kayo uunlad ng madarami, patuloy kayong pagtitibayan ang ginawa kong kasunduan sa inyo. Ang inyong ani ay sobra-sobra at tatagal sa mahabang panahon. Sa katunayan, sa dami ng inyong aanihin ay nilabas ninyo ang mga lumapang maimbak lamang ang mga bagong ani. Maninirahan ako sa kalagitnaan ninyo at hindi kayo pababayaan. Ako ay inyong kasama saan man kayo magpunta. Ako ang magiging Diyos ninyo at kayo naman ang aking magiging bayan. Ako si Yahweh ang Diyos ninyo, ang siyang naglabas sa inyo sa Ehipto. Pinalaya ko na kayo, kaya't walang dapat kayong ikahiya kanino man. Ngunit kung hindi kayo makikinig sa akin hindi tutuparin ang mga utos ko, kung tatanggihan ninyo ang aking mga tuntunin at kautusan, kaya ayaw ninyong sundin ang mga ito at sisirain ninyo ang gawain ginawa kong kasunduan sa inyo, padadalhan ko kayo ng mga sakuna. Makakaranas kayo ng matitinding sakit na nagpapalabo ng inyong mata at magpapahina ng inyong katawan. Hindi ninyo makakain ang pinagpagalan ninyo, sapagkat ito'y kakainin ng inyong mga kaaway. Hindi ko kayo gagabayan o papabayaan ko kayo malupid. Hayaan ko kayong sakupin ng mga taong napuput sa inyo. Kakaripas kayo ng takbo kahit walang mahabol sa inyo. Kung sa kabila nito hindi pa rin kayo makikinig, makapitong ibayo ang parusang igagawad ko sa inyo dahil sa inyong mga kasalanan. Paparusahan ko kayo dahil sa kaligtasan ng inyong ulo. Hindi ko pauulanin ang langit at matitigang ang lupa. Mawawalan ng kabuluhan ng inyong pagpapagal, sapagkat hindi maaanihan ang inyong lupain at hindi mamumunga ang inyong mga bungang kahoy. Kung patuloy kayong susuway at hindi makikinig sa akin, makapitong ibayo ang parusang igagawad ko sa inyo dahil sa inyong kasalanan. Pababayaan kong lapain ng mababangis na hayop ang inyong mga anak at ang mga alagang hayop. Kaunti lamang ang matitira sa inyo, halos mawawalan na ng tao ang inyong mga lansangan. Kung sa kabila nito ay maninigas pa rin kayo at patuloy na susuway sa akin, 7 ibayo pa ang parusang igagawad ko sa inyo dahil sa inyong kasalanan. Ipapasakay ko kayo sa mga kaaway, papasalakay ko kayo sa mga kaaway ninyo, kaya marami ang mababatay sa inyo dahil sa inyong pagsira sa kasunduang ginawa ko sa inyo. Makapagtago man kayo sa mga kuta, padadalhan ko kayo roon ng salot, kaya babagsak din kayo sa kamay ng inyong kaaway. Kukulangin kayo ng pagkain kahit iisang kalan ang pagdudutuan ng 10 babae, tatakalan ang inyong pagkain kaya't hindi kayo mabuusog. At kung sa kabila nito hindi kayo magbabago, patuloy pa rin sumuway sa akin, magsisiklab ng aking galit sa inyo at ako na mismo ang magpaparusa sa inyo ng makapitong ibayo dahil sa inyong mga kasalanan. Sa tindi ng gutom na ay kakainin ninyo pati ang inyong mga anak. Wawasakin ko ang inyong mga altar na sa burol at ang altar na sunugan ng insenso. Itatakwil ko kayo, itatambak ang inyong mga bangkay sa ibabaw ng inyong mga Diyos-Diyosan. Wawasakin ko ang inyong mga lungsod, iiwanan ko
kung tiwangwang ang mga santuaryo at hindi ko tatanggapin ang mga handog ninyo, sasalantain ko ang inyong mga lupain at magtataka ang mga kaaway ninyong sasakop. Yun, usigin ko kayo ng tabak at magkakawatak-watak kayo sa iba't ibang lupain. May iwang na tiwangwang ang buong lupain at iguguho ang inyong mga lungsod. Sa gayon, magmamahinga ng maabang panahon ang inyong lupain samantalang kayo bihag sa ibang bansa. Makakapagpahinga ang inyong lupain, hindi tulad ng kayo'y naroon. Ang mga maiiwan doon ay paghaharian ng matinding takot, kaya't may malaglag lamang na dahon ng punong kahoy ay magkakandara na sila sa pagtakbo na parang hinahabol ng taga kahit wala naman. Makakadaganan sila ng pagtakbo na parang hinahabol ng taga gayong wala namang humahabol. Hindi ninyo maipagtatanggol ang inyong sarili sa mga kaaway, mamamatay kayo sa lupain ng inyong kaaway. Ang malalabi naman ay mamamatay sa hirap dahil sa kasalanan ninyo at ang inyong mga ninuno. Subalit kung pagsisisihan nila ang kanilang mga kasalanan at ang mga kasalanan ng kanilang ninuno at tanggapin na naghimagsik sila laban sa akin, iyon ang dahilan kung bakit sila aking pinabayaan. Kung sila ay magpakumbaba at pagsisihan ang kanilang mga kasalanan, aalahanin ko ang aking kasunduan kay Jacob at kay Isaac at kay Abraham. Alalahanin ko muli ang aking pangako tungkol sa lupang pangako. Subalit papaalisin ko muna sila roon. Sa gayon makakapagpahinga ng lubusan ng lupain at madarama naman nila ang bagsik ng parusang ipapataw ko dahil sa pagsuway nila sa aking mga tuntunin at kautusan. Gayon man, hindi ko sila lubos na pababayaan sa lupain ng kanilang mga kaaway. Baka kung puksain ko'y mawalan ng kabuluhan ng kasunduang ginawa ko sa kanila. Ako si Yahweh na kanilang Diyos. Alalahanin ko sila alang-alang sa aking kasunduan sa kanila mga ninunong inilabas ko mula sa Ehipto, nasaksihan ng mga bansa ang ginawa kong ito upang ako'y maging Diyos nila. Ako si Yahweh. Ito ang mga tuntunin at mga utos ni Yahweh na ibinigay sa mga Israelita sa bundok ng Sinai sa pamamagitan ni Moises. Levitico Kabanata 27. Sinabi pa ni Yahweh kay Moses, sabihan mo ang mga Israelita kung may mamamanata kay Yahweh na maghandog ng tao, yun ay tutubusin ng ganito. Kung ang anak na lalaki mula sa 20 hanggang 60 taong gulang, ito ay susuriin upang palitan o tubusin ang halagang 50 pirasong pilak ayon sa timbangan ng santuaryo. At 30 pirasong pilak naman kung babae. Mula sa 5 hanggang 20 taon, 20 pirasong pilak kung lalaki at 10 pilak naman kung babae. Kapag isang buwan hanggang 5 taon, 5 pirasong pilak kung lalaki at 3 pirasong pilak naman kung babae. Kung mahigit namang 6 na taon, 15 pirasong pilak kung lalaki at 10 pirasong pilak naman kung babae. Kung walang maitutubos dahil sa kahirapan, ang taong ito ihaharap sa pari at siya ang magpapasya kung magkano ang itutubos ayon sa kakayahan ng may panata. Kung ang panatang handog ay hayop, dapat itong ilaan kay Yahweh. Hindi ito maaaring palitan. Kapag pilit na pinalitan, ang papalitan at ipapalit ay parehong ilalaan kay Yahweh. Kung ang ipinangakong hayop ay hindi karapat-dapat ihandog kay Yahweh, dadalhin ito sa pari. Hahalagahan niya ito anumang uri ng hayop at hindi matatawaran ang halagang ipinasya ng pali. Kung tutubusin ang hayop, magdaragdag kayo ng halaga ng 5 bahagi ng halaga ng hayop. Kung buhay naman ang ipinangako, hahalagahan iyon ng pari ayon sa uri at kayarian ng kanyang itinakdang halaga ay hindi matatawaran. Kung ang bahay ay gustong tubusin ng naghandog, babayaran niya ito ng may dagdag na 5 bahagi ng halaga niyon at mababalik sa kanyang bahay. Kung isang bahagi ng lupain minana at ang pinangako at itutubos ay batay sa dami ng maaani doon, 50 pirasong pilak sa bawat malaking sisidlan ng sibada. Kung ang kahandog ay ginawa simula sa taon ng paglaya, babayaran ito ng buo upang matubos. Ngunit kung ito'y ginawa matapos ang taon ng paglaya, ang itutubos ay ibabatay sa dami ng tao bago dumating ang susunod na pagdiriwang. Babawasin ang halaga ng nakalipas na taon. Kung ang lupa ay nais tubusin ng naghandog, babayaran niya ang takdang halaga maliban pa sa dagdag na 5 bahagi ng halagang iyon. Kung hindi pa niya ito natutubos at ipagbilih sa iba, kailan may hindi na niya matutubos iyon. Pagdating ng taon ng paglaya, ituturing na nakalaan kay Yahweh ang lupaing iyon at ito ibibigay sa pangangalaga ng mga pare. Kung ang ipinangako naman ay ang lupaing binili at hindi minana, hahalagahan iyon ng pare ayon sa dami ng taon. Bago dumating ang taon ng paglaya, sa araw rin yun, ibibigay ng nangako ang pantubos bilang handog kay Yahweh. Pagdating ng panahon ng paglaya, mababalik ang lupaing ito sa dating may-ari o sa kanyang tagapagmana. Ang halaga ng panubos ay dapat timbangan ng santuaryo. Bawat pirasong pilak ay katumbas ng 12 gramo. Hindi maaaring may panata kay Yahweh ang panganay na hayop, maging baka o tupa, sapagkat iyon ay sadyang para kay Yahweh. Ngunit kung iyon ay hayop, hindi karapat-dapat
ihandog kay Yahweh, tutubusin ito ng may-ari sa itakdang halaga maliban pa sa dagdag na ikalimang bahagi ng halagang iyon. Kung hindi matubos, ipagbibili ito sa taktang halaga. Lahat ng lubos na naialay kay Yahweh, maging tao o hayop, mina ng lupa at hindi na maaaring tubusin o ipagbili sapagkat iyon ay naganap na sagrado sa kanya. Hindi na maaaring tubusin ng mga taong lubos na naialay kay Yahweh, kailangan silang patayin. Lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. Kung may nais tubusin ng alinman sa kanyang ikasampung bahagi, babayaran niya ito ayon sa itakdang halaga nito, maliban pa sa dagdag na ikalimang bahagi ng halagang iyon. Isa sa bawat 10 alagang hayop ay nakalaan para kay Yahweh. Ang bawat ikasampung tupa ay dapat o baka na nabibilang ay para kay Yahweh. Hindi iyon dapat suriin ng may-ari kung masama o hindi. Hindi rin iyon maaaring palitan. At kung ito'y mapalitan man, ang ipalit ay at pinalitan ay parehong ilalaan kay Yahweh, hindi matutubos ang mga ito. Ito ang mga tuntunin na ibinigay ni Yahweh kay Moises sa bundok ng Sinai para sa sambahayang Israel.